Hello mga ka-antip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Napakainit, so may shoutout po tayo mamaya sa dulo. Pero ngayon, at sa mga bago po pala sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po din ang subscribe button at yung notification bell na rin po para ma-notify kayo pag may mga ina-upload tayong bagong video. So ayan, kaka-close lang namin. Anong oras na ba? 6:33 ng hapon. So hanggang ngayon medyo mahina May nakausap akong ahente nung nakaraan na nag-ikot. So yun nga daw parang 50% ang binaba ng sales niya sa booking. So pinagtataka ko, akala ko dito lang sa aming area. Siguro dahil na rin sa panahon, 'di ba? Sobrang taghirap dahil sobrang init. Yung mga farmers, yung mga kumbaga nasa kagaya nating mga nasa retail, yung mga nasa natin, mga customers natin sa retail talagang hirap na hirap din, 'di ba? Kaya ang hina ng bentahan natin. So related talaga 'yan, kababasa ko lang ng comment ni Sir Leo Mark Hamot 7685 one day ago. Sabi niya, kami rin apektado yung shop namin, nanghihinayang akong ipa-close yung isang shop namin. Ano ang maipapayo niyo sa amin, madam? Okay, ma'am. First of all po, before nung sorry, may mga nagsusunog yata. Sorry. Before po, nung nasa rota pa po ako, nagro-rota pa kami, mayroon akong kaibigan na rin. Tapos, customer din namin sa rota na may 3 shop siya. And then, yung 3 shop na yon, paglipas ng mga taon, pina-close niya rin yung 2 hanggang sa naging isa na lang. Tapos, kami naman din, 2 yung shop namin. So, sa atin na mga nagbi-business, the more na branch is mas maraming benta. Huwag niyo pong pansinin open pa kasi yung aking roll up. Ayan, kasi kaka-close lang namin. So, sa atin kasi na mga ganito, the more na maraming shop, the more na maraming branch, the more na mas maganda ang benta. Pero, i-consider natin, hindi ko lang po sure sa inyo, sir, kung nagre-renta ba kayo. Kung nagre-renta kasi kayo, tapos yung ganyan na dumating ka na sa point na pinag-iisipan mong ipa-close, ibig sabihin po, hindi na ba sapat yung benta niya para sa renta, sa sahod ng tao, para sa kuryente, hindi na ba sapat? Kailan pa po ba nangyari ito? Paulit-ulit, isang beses, kung isang beses lang man, let's say for example, ngayong buwan pa lang or 2, kung kaya nyo pa namang mayroon pa kayong pantapal, kasi baka nagkataon lang po na ngayon lang, hindi ko rin po kasi sure kung gaano nakatagal yung iyong shop doon, kasi baka let's say for example, 3 taon na or ilang taon na or more, tapos ngayon lang nangyari, 'di ba? So baka dala lang ng panahon, kasi kami nga rin po talagang ang hina po ng bentahan talaga ngayon. Ibang-iba siya sa mga nakalipas na mga taon. So, yung isang shop namin, ang kagandahan lang kasi doon, kasi sarili din namin yung lupa, sarili din namin yung tindahan, tapos ang aking expenses na lang doon is yung kuryente doon sa shop at yung tao na inaano ko doon na pinapabantay dito din, sarili din. So, kumbaga wala masyadong expenses na i-cover. Pero sa sa case nyo po, kung halimbawa pong matagal na at hindi na kumbaga hindi na kaya i-shoulder yung pag-aabono, kung palagi-lagi na lang talaga nag-abono, since branch nyo na lang po, ang maipapayo ko po sa inyo, why not po ibuo nyo na lang dyan sa branch nyo lahat ng stocks nyo, lahat ng resources nyo dyan na lang muna. Kasi kung nagre-renta kasi kayo doon, tapos napakalaki ng renta, tapos paulit-ulit kayong paabono, talaga pong pag-isipan nyo na lang. Kasi sayang yung abono nyo doon. Ipag-isa nyo na lang doon sa inyong main shop. Yung maikwento ko po sa inyo, yung aking kaibigan na may 3 branch, iba-ibang munisipyo yun siya. Yung 2 magkasama sa ibang munisipyo, lang din. Pero mag-isang lang sila, kumbaga kung sa city, isang city, and then the other one is sa ibang munisipyo. So nag-decide siya pagkalipas ng mga siguro 3 taon na pag-isahin na lang, kasi nahirapan siya doon sa, dami tagal lumilipad-lipad. Nahirapan siya doon sa pag-monitor. And then yung isa naman is parang wala din naman daw masyadong kinikita, kasi since malapit lang din sa kanila yung main shop, doon pupunta yung mga customers nila.
So, yun yung case niya. So, ibig sabihin, mahina yung benta dun sa isang shop na, na nagre-renta lang sila. Plus, may bayad pa siya ng tao. Mahina, kaya nag-decide siyang ipa-close na lang kasi nag-aabono. At inisan niya na lang doon sa main shop niya. So, kung ganun po yung case nyo, ma'am, na palagi kayong nag-aabono, ilang buwan na kayo nag-aabono, na-observe nyo naman yan, tapos, kumbaga, mahina doon. Kung ako po din sa inyo, kung halimbawa mahirap na siyang i-overcome kasi parang ganun talaga yung estado niya na hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses na dahil lang sa ngayong panahon. Kasi sa na-observe ko po ilang taon, ngayon, parang ngayon ang pinaka mahirap or pinaka mahinang taon na pagpasok no. Kasi supposedly last week of February, di ba, bakbak na tayo. Last year pag kino-compare ko yung sales, last year pag kino-compare ko yung pagod, yung trabaho namin, pagpasok ng last week of February hanggang ngayon April, May, June, July, August, September yan. Maliban sa July, yan, pagpasok ng August, Lilo, September, October na naman yan. Bakbakan, pero ngayon hindi kami masyadong pagod at hindi kami masyadong busy. So yun yung basihan ko rin ano, kasi last year ganitong mga panahon, Diyos ko, talagang pagod na yung maghapon ko, pati mga mekaniko talagang kumbaga overwork kami, pero ngayon parang ano, hayahay lang kami. So desisyonan nyo po, ma'am, kasi kung nag-aabono, edi lipat, ipagbuo mo na lang po yung iyong stocks doon sa ano, yung mga inventory mo, lipat mo doon sa main shop mo at yun ang pag-focusan mo na lang din. At least, kung nagre-renta ka man doon, isa na lang ang rentahan mo. Kung hindi naman, mas maganda kasi wala kang nire-rentahan. Ang masakit kasi dito po sa nagre-renta, halimbawa ganyan, break even lang sa sales, tapos sa expenses, edi kumbaga parang sayang lang sa pagod, diba? Pero kung kumikita naman kahit papaano, kasi hindi naman kayo darating sa parang pag-iisipan nyo na ipa-close na lang. Kung nangihinayang po kayo na ipa-close, pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi naman, baka kumikita kahit papaano, tapos baka ngayon lang din naman na panahon, kasi nga, taghirap talaga, baka kaya pa naman siyang parurusan, yung tawag ba na parurusan, baka kaya pa naman siyang abunuhan. Pero kung sa tingin nyo kayo naman ang makakaramdam nun at kayo makakapag-decide na talagang hindi na kaya, pero wag nyo na rin hintayin doon sa talagang luging-lugi ka na kakaabono, diba? Abono sa renta, lalo na kung malaki ang renta, sa tao, diba? Sa kuryente. So, decide na po kayo na mas maaga na hindi naman mas malaki pa yung malugi sa'yo or mawala sa'yo sa kakaabono mo, since meron ka naman ding main shop. Pwede mong ibuo na lang lahat doon ng lahat ng stocks mo. Actually, pag sa main shop kasi, kahit doon sa kabilang shop namin, may mga customers na dito pa rin talaga pumupunta. Kahit na meron kami doon sa 5 kilometers away. Yun nga yung unang shop namin Since ito lang yung talagang tinutukan namin, dito yung kumbaga napaunlad namin ng mas mabilis. Kasi kung nabawa doon din, depende rin kasi kumbaga konti kasi ang tao doon, dito kasi sentro bayan, kaya kumbaga syempre mas maraming tao, mas maraming customers, and then may mga customers pa kami doon na dito mismo pumupunta sa amin kasi nga syempre dito nila, alam nila dito na mas kompleto, kumbaga mas available siguro yung hinahanap nila. So yun lang po ang aking maipapayo, ma'am. Kung kaya nyo pa, kung ngayon lang naman nangyari, go on, anuhan nyo lang po, kumbaga ganun talaga, mag-aabono ka kung may pang-abono. Pero kung wala talaga at masaid ka naman, i-decide na lang po, ilipat mo na lang yung inventory mo, stocks inventory mo doon sa kabilang shop nyo, diba? So yun lang, thank you very much po sa inyong lahat, and shout out to Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas, at shout out din po sa B2YS Motor Parts and Vulcanizing Shop sa Silay, Negros Occidental. Mayong gabi da sa inyo tanan, kumusta ka mo dira taga Silay? Ayan, nagbumaoy ng bunso ko. Thank you very much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Bye!